yan po, ang kalalabas pa lamang po, siguro kapapasa pa lamang po sa atin ng mga 10 minutes ago. At si Pangulo po ang una nagbalita. Yan. At kaya ibinigay na rin po natin sa media ang patungkol dito sa pagkakahuli po kay Saldico. Yan po, lumalabas dito na siya ay confirm na pala si Pangulo nang nagbalita. No? Sa Prague dahil nga siya ay kumbaga bumiyahe, no? Bumiyahe patungong Czech Republic na without proper documentation. Alam naman natin kasi mga kakli na siya ay wala ng passport. Okay? Cancel po kasi ang passport ni Zaldico. Pakita ko lang po, Okay. Wait lang guys, Ayan, panoorin na natin kay Attorney Claire. Yon, ito po, Napakita ko po para po may konteksto po yung sinasabi na without proper documentation. December 10, 2025, Zaldico's passport canceled. As of, hindi si John Vic ang nagpahuli dito. Ang nagbigay sa atin ng impormasyon na yan, December 10, 2025, ang kanyang passport, I can report to you that Zaldico's passport has been canceled. That's why I have instructed the Department of Foreign Affairs as well as the PNP to coordinate with our embassies in various countries to ensure that the person we are pursuing cannot hide there. And if he goes there, he will be reported to us so that we can bring him back to the Philippines. Kasi yan din yung sinasabi nung nakaraan mga ka-Gpnatics na sabing ganon, itong si Zaldico, nako siguradong matutuluyan kapag nagkataon kapag trinabaho. Hindi po si John Vic ang nagtrabaho niyan, mga kababayan. Mukhang Prague government yung nakadampot kay Zaldico, no? Mga ka-Gpnatics. So hindi po natin pwedeng pasalamatan diyan si John Vic. Kasi nung nakaraan mga kababayan, itong si Zaldico, sinasabi niya talaga na tawag dito, mga kababayan, siya po ay humihingi ng justice relief na sinasabi niya, wag daw i-cancel yung kanyang passport, mga kababayan. Kaso nga lang, ayaw niyang umuwi sa Pilipinas, so hindi niya pwede nagawin yon, di ba? Marcos continued. So yan po ang huling report ni Pangulo patungkol po kay Zaldico, December 10. At ngayon po, ang sumunod niyang report, ang sumunod niya pong pag-update, ay nahuli na nga po si Zaldico. Okay. Ayan po, dahil nga tumatawid papuntang Czech Republic without proper documentation. Aroy! Kaya po, nasa kamay po siya ngayon ng Czech authorities. Okay, so, ayan, maliwanag naman po na tayo po ay nakikipag-coordinate. Yan po ang sinasabi ng ating Pangulo. Nakikipag-coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Naniniwala na ako. Pangulo ang nagsabi. Sa pinakamabilis na panahon, mga klis. So medyo yan lang po, no? Kasi wala po tayong maidadagdag sa ngayon. Supposed to be ang una nating ulat. Kaya nga, nakita niyo naman mga klis, ang una kong topic supposed to be ay kay VP Sara patungkol sa sobrang niyang pagkagalit, di ba? Dahil nga doon sa medyo na issue sa kanya. Ang kanya, galit na galit talaga siya doon, guys. Nagwala talaga. Anyway, inuna ko na to dahil kapapasok-pasok pa. Ayan po, just now, sabi ko nga sa inyo, pinasok ko po agad ito, siguro mga 10 minutes lang ang pagitan. At ibinigay ko na po sa inyo. Hindi pa po lahat ng mga kababayan natin ay alam itong iniulat ng Pangulo sa atin. Okay? Ulitin natin po, nahuli na po si Zaldico at siya po ay nakadetine sa Prague, no? Matapos siyang tumawid, no, dito sa Czech border ng walang proper documentation. Nakita ko po sa inyo bakit walang proper documentation dahil ang kanyang passport ay canceled na sa ginawang ulat po ng Pangulo noong December 10, 2025. Okay? So, yan lang po ang update natin. Maraming salamat kay Braveheart. Okay, waiting na po sa opening remark ng pinakamaganda. Thank you. Naku, maraming magagalit niyan. Ito ang pinakamagandang balita, mga kakli. Thank you, Braveheart. Thank you rin, Susan Omaye. Good job mga kababayan sa ating gobyerno, no?
na pinakancel po ang passport nitong si Saldico, mga kababayan. At syempre, hindi po siya basta-basta mga kaikot. 'Di ba? Kapag wala siyang mga dokumento, mga ka-GPnatics, limitado ang kanyang galaw. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, mahirap yung mahirap yung magnanakaw ka, 'di ba? Yung hindi ka na makatulog, hindi mo alam kung saan ka magtatago, kaya yung mga diyan, Roque, kabahan ka na, visit ka. Magkikita rin tayo sa susunod. Mauuwi ka rin dito sa Pilipinas. Sigurado, pagtatawanan ka namin ng gusto para kang baboy na nakakulong sa koral. 'Di ba? Next na si Akla. Mga kababayan, thank you Lord. 'Di ba? Thank you Lord. Ano na naman kaya sasabihin ng mga DDS diyan, mga kababayan? 'Di ba? Yan na, kumpirmado na po mga ka-GPnatics. Si Pangulong Bongbong Marcos po mismo ang nagbalita doon sa kanyang Facebook page. Nahuli na si Saldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Okay? We are in close coordination with the Czech government to ensure all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines and at the soonest possible time. Sabi nila mga kababayan, si Saldico daw, okay? Ito yung narrative ng mga DDS Ang nagpapatago daw niyan si Pangulong Bongbong Marcos. Itinago daw yan para wag na daw makabalik sa Pilipinas. Si Saldico, tinago na rin daw ni dating Speaker Martin Romualdez. Wag ka nang bumalik dito sa Pilipinas, magtago ka na lang. Mga kababayan, meron bang ganito na pinahuli nila? Nakipag-ugnayan sila sa Czech authorities. Tapos sasabihin nyo pinatakas. 'Di ba? Mamaya si John Vic baka nag-aano na 'yan. Meron na kaagad mga kababayan content, meron na kaagad tawag dito presscon. Okay, so iwanan na natin yung topic na 'yan mga kababayan. Again, yan talaga. Ang ganda ng balita ngayon bago po matapos ang araw na ito. 2 oras na lang, napakagandang balita po niyan. Para malinis po mga kababayan ang mga pangalan ng mga taong wala naman talagang kinalaman. At marinig na rin natin kung ano talagang sasabihin itong si Saldico pagdating ng panahon. Okay?